Isang construction worker si Luke. Kahit maliit lamang ang kanyang sweldo, ay pinagtsatsagaan niya ito. May asawa at anak na kasi siya. Ang pangalan ng kanyang misis ay si Lena. Samantalang ang kanyang anak naman ay si Lady Me. Kaya rin siya nagsusumikap ay para may magandang kinabukasan ng kanyang unika iha. Lumaki kasi si Luke na broken family. Kaya ang gusto niya ay maganda ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa pagiging salat kasi sa buhay, ay nagkahiwalay ang kanyang mga magulang. Kaya kahit mahirap pa rin ngayon ang kanyang pamilya, alam niya naman sa kanyang sarili na napupunan niya ang pangangailangan ng kanyang asawa at anak. Kahit maubusan pa siya ng pawis ay alam niya sa kanyang sarili na hindi niya ginugutom ang mga ito. Siya na lamang ang kapusin, wag lamang ang kanyang pamilya. Pinipilit niyang maging isang ulirang ama. Samantala, malapit na ang birthday ni Lena. Kaya todo kahit si Luke upang ipangregalo sa kanyang misis. Matagal na kasi itong humihiling sa kanya ng washing machine dahil nahihirapan na ito sa paglalaba. Kaya naman talagang pinagsusumikapan niya na makabili nito sa araw ng kaarawan nito. Sa bawat pagpukpok niya at sa bawat paghahalo ng semento, yun palagi ang iniisip niya. Kaya yun nga ang nangyari. Bumili siya at sinurpresa niya ang kanyang asawa. Tuwang-tuwa naman ito at sobrang nagpapasalamat sa kanya. Dahil dito, ay nakapaglalabanan ng maayos si Lena. Hindi na nagkakapaltos pa ang kamay nito. Lumigaya naman ang puso ni Luke dahil doon. Samantala, dumating ang hindi inaasahan, kung saan ay magkakasakit ang kanilang anak. Kailangan itong isugod sa ospital, kaya naman bumali na rin si Luke sa kanyang bossing. Mabuti na lamang, ay pinagbigyan siya nito at dahil dito ay natustusan niya ang pangangailangan ng kanyang anak sa ospital. Nagkasakit kasi ito ng dengue at kailangan ring salinan ng dugo dahil kinukulang na raw ito ng ganoon. Mabuti na lamang ay nairaos ang lahat. Sa bandang huli ay gumaling na rin ang bata at nailabas na rin sa ospital. Mula nito ay hindi niya hinayaang makagat ng lamok ang kanyang anak. Sinusubaybayan rin naman ito ni Lena. Pinapagamit na ito ng lotion na siya namang pampaiwas sa lamok upang hindi nakagatin pa. Mapaeskwelahan man o sa tahanan, ay dapat dala ito ng bata para ito ay malayo sa sakit. Ito lang ang kanilang anak kaya naman pinangangalagaan nila ito ng sobra. Samantala noong hapon na iyon, ay nakauwi na sa trabaho si Luke. Naabutan niya na naglalaro ng jackstone ng kanyang anak sa may salas. "Oh anak, nakapagpahid ka na ba ng lotion para sa lamok?" Nang sabihin niya iyon, ay napatingin naman sa kanya ang batang babae. Pansamantala muna itong nahinto sa ginagawa. Nagtungo sa kanya at nagmano. "Opo pa, nakapagpahid na po ako sa balat ko." Magalang nitong tugon. Pa, siya nga po pala. May papakita po ako sa inyo." Dagdag pa nito at may kinuha ito sa kanyang bag. Nasilayan ni Luke na isa itong report card at nang makita niya, natuwa siya sapagkat ang tataas ng marka na nakuha ng kanyang anak. Karamihan ay puro line of 80 at ang tatlo naman ay puro line of 90. "Grabe anak, nakakatuwa itong grado na nakuha mo ah. Very good ka. Excellent. Grade 3 ka pa lang ay napakatalino mo na." Natutuwang sambit ng lalaki. "Nako kanino pa ba magmamana ang anak natin na yan? Di walang iba kung hindi sa akin." Wika ni Lena na biglang sumabat sa usapan. Nakangiti ito at nakasuot pa ng apron. "Grabe ka naman Han. Parang sinabi mo naman na bobo ako at sa'yo lang nagmana ang anak natin." Kamot ulong pahayag ni Luke. Bigla namang nagsalita si Lady Me. "Hindi yan totoo Papa. Matalino rin po kayo at nagmana rin po ako sa inyo. Huwag na po kayong mag-away." Natawa naman si Luke sa inihayag ng bata. Hinawakan pa niya ito sa buhok at hinimas-himas sa malambing na paraan. "Hindi naman kami nag-aaway ng mama mo anak. Nag-aasaran lang talaga kami. O siya, tapos na akong magluto. Kumain na tayo ha." Masayang alok ni Lena sa kanila. "Teka, mukhang maaga naman ata ang hapunan natin ngayon Han. Mag-aalas-6 pa lang ng gabi oh. Ano bang meron?" "Mama, ano pong ulam natin?" "Dinuguan ang ulam natin ngayon anak. Han, magbibake kasi ako ng cake mamaya para pagkatapos natin kumain ng hapunan
Ayun naman ang lalapangin natin. Ah, okay, sige. Tama yung naisip mo, Han. Kain na tayo. Sabay na nga silang tatlo na nagtungo sa kusina. At doon ay masaya silang nagsalo-salo habang nagkakwentuhan. Pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, ay biglang nalimpungatan si Luke. Hindi na siya nakabalik pa sa pagtulog kaya't naisipan niya munang magkape at nagtungo sa balkonahe upang magpahangin. Dito niya napagmasdan ang napakaganda at payapang kapaligiran. Dito niya napagtanto na napakaganda pala ng gabi kapag ito ay tahimik. Puro huni lamang ng kuliglig ang kanyang naririnig at puro ilaw na lamang ng poste ang makikita. Dagdagan pa na masarap ang pakiramdam ang simoy ng hangin. At dahil nasa mataas na parte sila ng lugar, kita na tanaw niya ang karatig lugar at ang mga ilaw ng mga bahay roon. Unang pagkakataon lang niya kasi na makapagpahangin sa ganitong oras. Kaya ngayon niya lamang rin nasulit ang pagkakataon na iyon. Maya-maya pa ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. May tumatawag kaya sinagot niya ito. Yung number pa naman na lumitaw ay hindi nakasave sa kanyang phone book. Hello? Sino to? Medyo matagal na sumagot ang nasa kabilang linya. Ngunit hindi nagtagal ay tumugon na rin ito. Ako ito, Luke. Si Raquel, kamusta ka na? Nanlaki naman ang kanyang mga mata, makaraan ng marinig iyon. Si Raquel kasi ay dati niyang kasintahan. Noong binata pa si Luke at nobya niya pa itong si Raquel, ay niloko siya nito. Sapagkat sumama ito sa isang mayamang foreigner. Pero kamakailan lamang, ay nabalitaan niya sa mga kamag-anak na umuwi na ng Pilipinas ang dalaga. Namatay na kasi ang asawa nitong Amerikano. Sa totoo lang, ay wala nang pakialam roon si Luke. Kaya nga lang ay binalita pa sa kanya ng kanyang mga kamag-anak ang nangyari. Hindi niya nga alam kung papaano nakuha ni Raquel ang kanyang phone number. Pasensya ka na, wrong number ka ata, dahil hindi ako si Luke. Maikling tugon niya rito. Agad na nagsalita ang nasa kabilang linya. Alam kong si Luke ka, huwag mo nang itanggi pa. Sa 14 years nating pagkakahiwalay, ay kilala ko pa rin ang boses mo. Kaya ako tumawag sa'yo, gusto ko sanang makipagbalikan sa'yo. Alam kong may pamilya ka na pero pwede naman akong maging kabit eh. Lahat ay gagawin ko. Bumalik ka lang sa akin, Luke. Hindi na tumugon pa ang lalaki. Kinansel na niya ang tawag nito at binura ang numero. Ibang klase ka talaga, Raquel. Iniwan mo na nga ako noon eh. Tapos sumama ka sa iba. Medyo natagalan rin akong nagluksa noon. At ngayon may pamilya na ako, ibabalik ka pa? Pwes, ibahin mo ako sa ibang mga lalaki na masyadong makasalanan. Hindi ko lolokohin ang pamilya ko nang dahil lamang sa'yo. Mahal na mahal ko ang mag-iina ko. Kaya hindi ko magagawa ang isang masamang hakbang na ikawawasak ng pamilya ko. Dahil matinding kasalanan yun sa mga mata ng Diyos. Wika ni Luke sa kanyang sarili. Sa palagay niya ay nasira ang oras niya sa pagmumuni-muni nang dahil lamang sa tawag nitong si Raquel. Inubos niya muna ang kape sa kanyang tasa bago siya pumasok ng bahay. Dumiretso siya sa kwarto at tinabihan si Lena. Himbing na ito sa pagtulog at humihilig pa. Kaya ang ginawa niya ay marahan niyang niyakap at hinalikan sa noo ang kanyang asawa. Ikaw lang ang mamahalin ko, Lena. At wala nang iba pa. Napakahalaga mo sa buhay ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi nagtagal ay dinalaw na rin siya ng antok at siya ay nakatulog na. Kinabukasan ay maaga nga siyang nagising. Siya kasi ang tagahatid kay Lady Ni. Samantalang si Lena ang tagapagprepara ng kakainin at baon ng kanilang anak. Pero yung misis niya na ang nagsusundo rito dahil hindi pa siya nakakauwi sa trabaho ng ganoong oras. Nang papauwi na siya sa kanila makaraan ng maihatid na niya ang kanyang anak, ay nadaanan niya ang tindahan ni Aling Bebang at tinawag nga siya nito. O Aling Bebang, bakit po? Anong kailangan niyo po sa akin? Takang tanong niya rito. Kanina, may lumapit sa akin na isang lalaki. Kaduda-duda ang tao na yun. Ano ba namang tanungin kanya sa akin? Ang sabi niya ay kung kilala ko raw ba si Luke. Ang sagot ko naman ay hindi. Sakay siya ng itim na kotse at mabuti nga yung umalis na eh. Naku, mag-iingat ka iho ah. Baka mamaya kung ano na yun. Kwento sa kanya ng manang. O sige po Aling Bebang, maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Lagi naman po akong nag-iingat. Mabuti po at hindi niyo po nabanggit kung saan po ako nakatira. Sige po, mauna na po ako ha. Agad na pamamaalam niya rito. Habang siya ay naglalakad papunta sa kanila,
ay may iniiwang mga tanong sa kanyang isipan. Sino kaya yung taong yun? At ano kaya yung kailangan niya sa akin? Sana naman ay wala siyang masamang pakay sa akin, lalong-lalo na sa mag-ina ko. Nang nasa bahay na nga siya, natanong siya ni Lena kung bakit mukha siyang balisa. Nagdahilan na lamang siya ng kung ano, na pinaniwalaan naman ng kanyang misis. Noong pumasok na siya sa trabaho at noong papauwi na ulit siya, ay nagulat siya nang merong humarang na isang lalaki. Hindi lang basta pagharang dahil talaga namang sinadya nito. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya rito. Siyempre walang iba kung hindi ikaw. Pahayag nito kaya naman tumalim ang pagtitig ni Luke sa lalaki. Nakaamba ang lalaki na para bang susunggaban siya. Dito nakintuba nitong si Luke. Kung hindi siya nagkakamali, ay parang gagamitan siya nito ng jiu-jitsu technique. Hindi niya naiintayin pang pagkakataon na mabiyag siya nito ng atake na iyon. May nalalaman siyang martial art. Dahil siya ay isang boksingero noong binatilyo pa lamang siya, hanggang sa siya ay maging binata. Nagpakawala na kaagad siya ng 2 suntok sa mukha nito at isa pang mabigat na suntok sa may bandang sikmura. Kitang-kita niya kung papaanong mamilipit sa sakit ang lalaki. Napatiklop ito sa binitawan niyang suntok sa may sikmura. Kung hindi lang matibay ang binti nito, ay bumagsak na sana ito sa atake niyang iyon. Saglit lamang na napahinda ang lalaki, ngunit hindi nagtagal, ay tumawa ito na parang isang demonyo. Isa ka palang striker ha? Samantalang ako naman ay isang grappler. Huwag mong mamalitin ng isang grappler na katulad ko. Dahil sa oras na mahawakan na kita, ay katapusan mo na. Ganun ba? Kung ganun, hindi ko hayaang mangyari yun. Susuntukin ulit kita ng ganito. Galit na pahayag ni Luke. Tumama ang right hook punch niya at pati na rin ang uppercut. Kahit muntikan na talagang bumagsak ang lalaking ito. Pero mabilis itong matake sa kanya. Pasubsob itong lumapit sa kanyang mga binti at naigpit na ikinulong ang mga braso nito. Nawalan ng balanse si Luke at siya ay bigla na lamang bumagsak. Pinilit niyang sumipa pero sadyang pulido ang pagkakapulupot ng isang braso nito sa kanyang mga binti. Pakiramdam niya ay para siyang nakakadena. Napagtanto niya na ganoon pala ang grappler. Bagamat hindi ito sumusuntok, ay may malakas naman ito na pangangatawan para gapusin ang kalaban nito gamit ang braso. Umangat ang lalaki sa kanyang likuran, samantalang siya ay nagpupumiglas pa rin. Dito na isinagawa ng lalaki ang tinatawag na naked choke, kung saan ay sasakali ng kalaban gamit ang braso nito. Yun nga ang bagay na ginawa ng lalaki kay Luke. Bagamat halos lumuwa na ang mga mata ng dahil sa matinding pagkakasakal, pinilit ni Luke na pagsisikuhin ang kalaban. Kahit na hindi niya maabot ang mukha nito. Maya-maya pa, naramdaman niya na para bang may dinudukot sa bulsa ang lalaki. Hindi niya lang makita dahil nasa likuran niya ang sumasakal sa kanya. Hindi niya alam kung patalim ba yun o kung ano pa mang bagay. Basta ay hindi niya hayaang may gawing itong malala sa kanya. Kahit na napupugto na ang kanyang hininga, pinilit niyang abutin ang mukha nito gamit ang puwersa ng kanyang mga siko. Ginamit na nga niya ang kanyang buong lakas para magpumiglas at magwala. Hindi nagtagal, may bagay na itinakip sa kanyang ilong ang lalaki. Dito niya napagtanto kung ano ito. Panyo ito na merong pampatulog na gamot. Ang ginawa niya ay hindi siya huminga para hindi malanghap ang amoy nito. Patuloy lamang siya sa pagpupumiglas hanggang sa matsambahan niya na matamaan ng kanyang siko ang mukha nito. Dahil sa solido ang tumama sa mukha nito, ay nakaramdam ito ng pagkahilo, kaya bahagyang lumuwag ang pagkakapulupot ng braso nito sa kanyang leeg. Inulit niya ang pagsiko sa mukha nito, kahit tuluyan nang lumuwag ang pagkakapulupot sa kanya. Pinunasan niya pa muna ang ilong na nabahiran ng pulbos ng gamot. Tumayo siya at sinamantala niya na hilo pa rin ang kalaban niya, kahit pinagsusuntok niya ito. Pinalipad niya ang nagliliyab niyang mga kamao sa mukha nito hanggang sa pumutok ang kilay nito at dumugo na rin ang ilong. Magpakilala kang hayop ka! Sino ka ba ha? At ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Galit na pahayag ni Luke habang nilalampaso niya ng mga suntok ang lalaki. Hindi niya tinitigilan ang sugat dito sa mukha at gustong-gusto niya itong makita na tumatagas na parang isang gripo. Samantala, hindi ito sumasagot sa kanyang katanungan. Kahit sunod-sunod ang ginagawa niyang pagsuntok, ay wala itong pakialam. Bumangon ang lalaki at tumayo na ito sa katumakbo papalayo. Tatangkain pa sanang habulin ni Luke ang tao na ito,
pero sumakay na ito sa kotseng kulay itim na nakaparke sa hindi kalayuan at saka nito pinaharurot ang sasakyan. Grabe naman yung taong yun. Hindi ko naman siya kilala pero mukhang may balak siyang dukutin ako. Mabuti kinaya ko ang ginawa niyang naked joke at hindi na lang hapang gamot na inilagay niya sa panyo. Seryosong wika niya sa kanyang sarili. Nang makauwi na siya, ay nabanggit niya iyon sa kanyang misis. Ano? May nagtangkang mangdukot sa iyo, Han? Sino naman kaya ang magpapagawa nun? Diyos ko, kailangan na nating i-report to sa mga pulis para naman tantanan ka na ng tao na yon. Sobra akong nag-aalala sa iyo, Han. Wika ni Lena nang mapakinggan nito ang kanyang kwento. Hindi ko nga alam, Han pero may kutob rin ako na kung sino ang pupwedeng gumawa nito. Napakunot naman ang babae sa kanyang nabanggit. Sino nga ba, Han? Bakit ganun? Hindi ba matagal ko lang nabanggit sa iyo, Han, na meron akong naging ex-girlfriend na sumama sa isang Amerikano? Namatay na kasi ang asawa niyang Kano at ngayon ay nandito na siya sa Pilipinas. Kagabi ay tumawag siya sa akin sa cellphone. Nagtataka nga ako kung papaano niyang nalaman ang numero ko Gusto niyang makapagbalikan ako sa kanya. Ewan ko ba? Parang may sayad na ata ang lokalokang yon. Siya na nga ang nakipaghiwalay noong una Tapos ngayon ay may gana pang ipadukot ako para lang bumalik sa kanya. Kwento ni Luke. Lalong naging seryoso ang mukha ni Lena nang marinig iyon. Nagtanong ito kay Luke. Han, mahal mo pa ba siya? Sabihin mo sa akin ng totoo. Hinawakan naman ni Luke sa mga kamay ang kanyang misis habang sinserong nagsasabi ng, hindi ko na siya mahal, Han. Sobrang tagal na mula nang kalimutan ko siya. Ito ang isipin mo, Han. Ang tao na yon ay isang bahagi labang ng nakaraan ko. Kumbaga ay saradong libro na. Kayo lang ng anak ko ang aking mundo. Hanggang sa aking huling hininga. Noong dumating kayo sa buhay ko, ay sumigla na ako. Nagkaroon ako ng pag-asa. Kaya ginagawa ko ang lahat para lamang manatili kayo sa akin. Mahal na mahal ko kayo ni Lady Mihan. Para sa akin, ay isa kayong regalo na hindi matutumbasan ng kahit na anong bagay. Napangiti naman si Lena at sabay hawak sa kanyang pisngi. Kaya pala lahat ng hinihiling namin ng anak mo ay pinagbibigyan mo kami, Han. Kahit duho pa namin yan, basta kaya mo ay ibibigay mo sa amin. Kahit na hindi mo naman gawain yon. Han, hindi naman kami aalis gaya ng kinakatakutan mo. Walang magbabago at ikaw ang ama ni Lady Mi at ikaw ang nag-iisa kong asawa. Dahil mahal na mahal ka namin. Dahil sa narinig, ay naantig ang damdamin ni Luke. Kit niyakap niya ng maigpit ang kanyang misis. Samantala, magdadial na sana siya sa police hotline nang bigla na lamang may tumawag ulit sa kanyang cellphone. Unknown number ito, ngunit ganun pa man ay sinagot niya pa rin ito. Grabe ka, my loves ko. Black belter na nga ang pinaharap ko sa'yo pero natalo mo pa rin. Gusto sana kitang padukot para bumalik ka na sa akin. Bakit ayaw mo ba akong balikan, my loves? Mayaman naman na ako ngayon at may bibigay ko na ang lahat ng luho na gusto mo. Basta't bumalik ka lang sa akin at magsama na tayo. Wala na ang matandang Amerikano na yon dahil pinarahan ko lang talaga yon. Pagkatapos ay winasa ko ang buhay niya. Ikaw lang talaga ang mahal ko. At ngayong namana ko na ang lahat ng kanyang kayamanan, ay pwede na tayong magsama. Kaya't iwanan mo na ang asungot mong mag-ina. Wika ng babae sa kabilang linya. Sinasabi ko na nga ba ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Baliw ka na talaga. Hindi ko ipagpapalit ang mahal kong pamilya para lamang sa kayamanang meron ka ngayon. Walang silbi sa akin yan. Kaya't isaksak mo na lamang yan sa baga mo. Kahit anong ipagawa mo sa mga tauhan mo, ay paglalaban ko pa rin hanggang sa kamatayan ng pamilya ko. Buong tapang nasambit ni Luke. Tumawa ng malademonyo ang babae habang nagsasabi ng, hindi ka talaga madadaan sa pakiusap Tignan na lang natin kung makakapalag ka pa sa susunod na gagawin ko. Matapos itong banggitin ni Raquel, ay pinutol na nito ang tawag. Hindi nagtagal, ay natanaw na ng mag-asawa sa labas ng bintana na may mga kalalakihan na papunta sa kanilang tahanan. Nanlaki na lamang ang mga mata ng mag-asawa nang mapansin na may hawak-hawak ang mga ito na baril. Dito na pagtanto ni Luke na gusto nga talaga siyang ipadukot at gagamitan na siya ngayon ng dahas. Pero hindi natuloy ang paglapit ng 6 na mga kalalakihan nang bigla na lamang merong sumigaw. Ibaba niyo ang mga armas niyo! Mga pulis kami! Sumuko na kayo bago pa namin kayo paputukan! Natinag naman ang mga kalalakihan sa sigaw na iyon ng mga pulis.
Isa-isa silang nagbaba ng armas. Pinalibutan na sila ng napakaraming pulis at kinumpiska ang mga armas nito at sila'y pinusasan. Dito na lamang nakilala ni Luke kung sino ang pulis na sumisigaw kanina. Isa itong hepe ng mga pulis na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Ito ay walang iba kung hindi ang kanyang ninong. Naku, maraming salamat po sa inyo, ninong. Kung hindi po dahil sa inyo, ay baka nadakip na ako ng mga kalalakihan na yon. Maraming salamat po talaga. Pero papaano niyo po nalaman ang patungkol rito? Tanong pa niya sa hepe. Walang anuman yon, iho anak. Yung tungkol ba roon? Kanina kasi dumulog sa opisina ko si Bebang. Nabanggit niya ang patungkol sa mga lalaki na papunta sa bahay niyo. Kaya syempre, gumawa na ako ng hakbang para protektahan ka anak. Nako, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa anak ng kumpare ko. Sabihin mo nga sa akin, Luke, sino ba ang may pakana ng lahat ng ito? Tanong ng kanyang ninong. Kaya naman binanggit niya ang patungkol kay Raquel. Aha, siraulo pala ang babaeng yun. Huwag kang mag-alala anak. Makukulong ang babae na yon kahit gaano pa siya kayaman. Huwag mo nang problemahin pa ang attorney. Dahil may kilala akong mahusay na abogado. Masasampahan siya ng mabibigat na kaso. Seryosong wika ng kanyang ninong. Siya nga pala anak. Tinutulungan kita dahil napanaginipan ko ang kumpare ko noong nakaraang gabi. Ang sabi niya sa panaginip ko ay huwag na huwag raw kitang pababayaan. Kaya gusto ko sanang tulungan kita na paaralin ang anak mo hanggang siya'y makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Natawa naman si Luke. Naku, huwag na lang ho, ninong. Nakakahiya po. Kaya ko naman pong paaralin ang anak ko eh. Ang hindi ko lang po sigurado ay sa college. Yun naman pala anak eh. Ako na ang bahala roon. Sige ka, magtatampo ako kapag tinanggihan mo ako. Isipin mo na utang na loob ko na lamang sa iyo yun. Parang kapatid ko na rin kasi ang tatay mo anak eh. Pasensya ka na kung hindi kita natulungan sa pag-aaral mo noong binata ka pa lamang ha. Marami rin kasi akong gastusin noon. Kaya ngayon ay babawi ako sa iyo. Bigla namang nagsalita si Lena. Natanggal na ang pangamba at takot nito kanina. Oo nga Han, tama si Hepe. Pagkakataon na ito ni Lady ni para makapag-aral hanggang college. Naku Hepe, hindi ho kayo mabibigo ng anak namin. Napakatalino po ng batang iyon. Maraming salamat po. O yun naman pala eh. Kaya ano pang iniisip mo anak? Wika ng Hepe. Dahil dito, ay napilitan na rin si Luke. Sige na nga po. Kahit nahiya ako sa inyo ninong, tatanggapin ko na lamang po ang alok nyo. Alang-alang po sa kinabukasan ng aking anak. Pero magtatrabaho pa rin po ako para sa pang-araw-araw namin. Maraming salamat po talaga ha. Samantala, dahil sa matibay na ebidensyang hawak ni Luke, ay naipakulong niya na nga si Raquel sa bandang huli, kasama ang mga alipores nito. Dahil yon sa tulong ng tinutukoy ng kanyang ninong na isang attorney. Napatawad kasi ito ng mabibigat na kaso. Inamin naman ni Raquel bago ito makulong na mahal pa rin niya si Luke, kaya niya nagawa ang bagay na yon. Pero walang silbi ang makitid na katuwiran na iyon sa kapangyarihan ng batas. Ngunit ganoon pa man sa bandang huli, ay pinatawad rin naman ito ni Luke, kaya't nakalaya na rin si Raquel at pati na rin ang mga alipores nito. Mula noon ay wala na siyang naging balita pa rito. Hindi na siya nito ginugulo pa. Samantala, pinag-aral nga ng kanyang ninong si Lady Ni hanggang sa maging high school ito at hanggang sa maging kolehiyo. Kaya ngayon ay meron ng teacher na anak itong si Luke. Nakapagtapos na ito, yun kasi ang naging propesyon ni Lady Ni. Hindi rin yun mangyayari kung hindi dahil sa gabay nilang mag-asawa. Samantala, matututunan sa kwento ang pagiging tapat ng isang ama sa pamilya. Kahit silawin pa ito ng pera at ng makawundong pagnanasa, ay hindi ito magpapadaig sa tukso. Ang pagiging tapat ni Luke sa kanyang asawa at anak ay tanda ng kanyang purong pagmamahal sa mga ito. Dahil para sa kanya, kung mahal mo talaga ang iyong pamilya, ay hindi ka gagawa ng ikasisira nito. Dahil ang ginagawa niya kaya nanatiling matatag ang kanilang pamilya, ay ang ipaglaban nito hanggang sa huli.